Ito yung number 1 sign na yayaman ka sa pagninegosyo. Tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi kung hindi mo alam to, kahit anong galing mo sa pagninegosyo, kahit mataas na negosyo mo ngayon, babagsak pa rin yan. Kasi hindi mo alam to. Ilang minuto lang to. Tapusin mo ang buong bidyong to. So nga pala, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante. At may 5 taon na po akong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Ito yung ultimate sign na yayaman ka sa pagnenegosyo. Bago ko sabihin yan, meron akong kwento sa'yo. Way back 2018, noong ako'y college pa. Bata pa lang ako hanggang college. Ako'y sobrang payatot. Payat na payat ako. Pagpatak ng 2018, sinubukan kong mag-gym, mag-workout para mapalaki ang katawan ko. 4 na buwan ako nag-exercise nun, 2018. Lumaki ang katawan ko. Nadagdagan agad ako ng 6 na kilo. Pagpatak ng lockdown 2020, diyan ako umpisa nagnegosyo. At bumili na ako ng sarili kong gamit para makapag-workout kahit nasa pwesto ako ng negosyo ko. Lumaki uli ang katawan ko niyan. Sobrang addict ko na sa gym. Grabe ako kumain. Lagi ang ulam ko prito. Laging mamantika. Tapos lagi pa ako nagko-coke. Kasi ang mga pagkain na yan, yung mamantika at mga coke, mataas ang calories niyan eh. Mabilis kang tataba. Yan ang naging lifestyle ko nung dati. Kaya lumaki talaga ang katawan ko. Kaso ang bad effect niyan, yung laging mantika ang ulam mo. Lagi ka nagko-coke para mabilis lumaki ang katawan mo. Ang bad effects niyan, nagkasakit ako. Sa tiyan, itong bandang kanan na to, sumakit ng sobra to dati. Alam mo yung bato sa abdo, yung gallstone? Yan ang naging sakit ko nun. Sobrang adi ko magpalaki ng katawan. Yung mga pagkain ko, unhealthy na. Doon ko na-realize na kung ang katawan mo may sakit, walang kwenta lahat. Yung tipong kakain ka, ang sakit pag pumatak din eh. Kahit tubig, pag kumain ka, gusto mo lagi isuka. Yun ang nangyari sa akin. Kaya hindi ako pumayag na hindi ako gagaling. Kasi napagtanto ko, nakapagkatawan mo ang bumigay, malabo ka ng yumaman. Kaya yan ang pinakauna nating sign na yayaman ka sa negosyo kung inaalagaan mo ang katawan mo. Kasi kapag katawan mo talaga ang bumigay, wala ka na. Lalo na sa Pilipinas ka. Pag nagkasakit ka, ubos ang mga inipon mo dyan. At kapag nagkasakit ka, mahihirapan ka ng kumilos. Lalo sa mundo ng pagnenegosyo, napakahalaga ng katawan natin na maging active yan, maging malakas yan, araw-araw. Huwag mong kakalimutan yan. Alagaan mo lagi ang katawan mo. Ngayong narinig mo to, anong gagawin mo? Ang gawin mo, i-manage mo yung mga stress na yan. Kapag may stress ka na, pigilan mo na. Ibaling mo ang isipan mo sa mas masayang buhay. Kapag na-stress ka na sa pagnenegosyo mo, lagi kang manood ng mga gantong video. Pangalawang mo dapat mong gawin, magpa-araw ka sa umaga. Pangatlong kailangan mong gawin para ba alagaan ang katawan mo, mag-exercise ka. Magbuhat ka ng kahit kunti. 30 minutes isang araw, napakahalaga niyan. Mag-jogging ka, mag-walking ka. Kahit alin dyan, 30 minutes ang araw, ibigay mo na. 30 minutes lang yun sa isang araw mo. Napakahalaga nun. Pang-4 na kailangan mong gawin, ingatan mo ang mga kinakain mo. Maging curious ka sa mga kinakain mo. Kasi yan ang dumali sa akin dati. Sobrang addict ko sa gym. Gusto ko lagi magpalaki ng katawan. Laging tumira ako. Prito. Matatamis, coke, mga sundae ng Jollibee. Lagi kong tinitira yan. Buti yun lang nakuha ko. Bato sa abdo, hindi diabetes. Kung yun, wala na. Panghabang buhay na yun. Nasakit. Isipin mo yun. Kaya alagaan mo ang kinakain mo. Sa panahon ngayon, ang mga kinakain ko na, karamihan boiled egg. Iwas ako sa mga alat. Iwas ako sa mga tamis. Iwas na ako sa mga prito. Yan ang kailangan mong gawin para maalagaan mo ang kalusugan ang katawan mo. Kasi yan ang pinakaunang sign. Ultimate sign. Kapag inaalagaan mo ang katawan mo, walang makakapigil sa'yo. Yayaman ka sa pagninegosyo. Mapipigure out mo ang pagninegosyo. Iyan ang pinaniniwalaan ko. Kung malakas ang katawan mo, kung hahaba ang buhay mo, ang negosyo mapipigure out mo yan. Malalaman mo kung paano talaga yumaman dyan. Kasi ang lakas ng katawan mo. Kapag yan na perfecto mo, iniiwasan mo ang stress, inaalagaan mo ang kain mo, nag-exercise ka, nagpapaaraw ka, nagja-jogging ka, nag-walking ka, nag-gym ka. Naniniwala ako, lalakas ang katawan mo at yayaman ka sa pagnenegosyo. Kasi mapipigure out mo yan. Pagtagal mo sa pagnenegosyo, mapipigure out mo, malalaman mo paraan dyan kung paano yumaman yan. Kasi hahaba ang buhay mo eh. Inaalagaan mo ang katawan mo eh. Kaya naniniwala ko, yayaman ka sa pagninegosyo. Kalaban natin dito, yung wala ka ng pake, wala ka ng pangarap, wala ka ng pake sa nangyayari sa katawan mo. Puro ka na bisyo, puro ka na stress. Pag nai-stress ka, dadaan mo sa alak. Tapos lagi ka pang puyat, hindi ka pa nagpapaaraw, hindi ka nag-exercise. Pag na-stress ka, sinasagad mo sarili mo.
mangyayari sa'yo. Swerte ka na umabot ng 50 years old pagka ganun. Kasi bad lifestyle ka eh. Hindi mo inaalagaan ang katawan mo eh. Malago nga ang negosyo mo. Pagpatak mo ng 50, wala ka na sa mundo. Checkmate ka. Guho din yung negosyo mong napundar. Yan ang kalaban natin. Kaya niyayaya kita. Inaanyayahan kita. Ngayong nakausap mo ko, samahan mo ko sa bagay na to. Ipalaganap mo ang bidyong to. I-share mo ang bidyong to. At pindutin mo yan, subscribe na yan. Kung kakampi kita, subscribe mo na ako. Palagi tayo mag-usap. Palagi tayo magkwentuhan ng ganitong usapan. Diyan kita niyayaya. Kung saan, palagi tayo mag-uusap. Maiiwasan mo ang stress. Mamomotivate ka lagi. At lalakas ang katawan mo. Samahan mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kapwa negosyante ko, iiwan ko palagi sa'yo. Ang Diyos natin, kapag nagkakasakit ang tao, saka lang sila nagdarasal. Ang Diyos natin, binigyan tayo ng free will. Gawin mo ang gusto mo. Kaya alagaan mo ang katawan mo. Kasi kung gagawin mo ang gusto mo, papabayaan mo ang katawan mo. Pag nagkasakit ka, saka ka tatawag sa Diyos. Sino may kasalanan? Ikaw din. Kasi pinabayaan mo ang katawan mo. Tandaan mo ito. Magdadasal ka. Aalagaan mo ang katawan mo. Sabay mong gagawin yan. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos kung alam niya na talagang tinatrabaho mo ang katawan mo. Sa Pilipinas, sandamakmak na may sakit. Sa sobrang daming sakit na pwedeng makuha ng tao. Diabetes, kidney, lungs, heart. Sobrang dami niyan. Talamak na. Sa Pilipinas may sakit. Sa bansa nating to, ubos ang inipan mo, isang sakit mo lang. Kaya wag mong kakalimutan ang usapan natin. Ginising ka na. May dahilan kung bakit nakausap mo ako ngayon. Ginising ka na. Tinapik ka na ng Diyos. Tama na. Alagaan mo na ang katawan mo. Alam ko may pangarap ka. Nandito ka sa usapan natin eh. Malaki ang pangarap mo sa pagninegosyo. Alam ko yan. So gaya ng pagmamahal mo sa negosyo mo, galingan mo din sa katawan mo. Trabahuhin mo din ang katawan mo. Kapag pinagsabay mo yan, walang makakapigil sa tagumpay mo. Yan lang po ang gusto kong sabihin sa'yo. Gusto ko pong magpasalamat sa'yo. Kasi hanggang ngayon, nandito ka pa rin nakikinig. Mahaba na ang pinag-usapan natin. Pero nandito ka pa rin. Salamat po sa'yo. Comment ka po dyan sa baba para malaman ko po ang pangalan mo. At gusto kong magpasalamat sa'yo. Subscribe mo na rin ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Para marami pa tayo mapag-uusapan tungkol sa pagninegosyo. At nga pala po, sa mga gusto pong matuto na mag-vlog katulad nito, katulad ng ginagawa ko, tuturuan ko po kayo. Basta gusto mo mag-vlog, kahit mahiyain ka, basta gusto mo mag-vlog, ako ang bahala sa'yo. Magpaturo ka sa akin. Tuturuan kita mag-vlog, kagaya ng ginagawa ko. At kapag naturuan kita mag-vlog, kayang-kaya mo na. Nang kahit anong gusto mong vlog na gawin mo. Kaya mo nang humarap sa camera. Kasi may ituturo ko sa'yo mga technique. Kahit mahiyain ka, basta gusto mo mag-vlog, ako ang bahala sa'yo. Mag-comment ka dyan sa baba or text mo ako sa number na yan kung gusto mo magpaturo. At nga pala po, sa mga gusto pong umorder, sa mga gusto pong mabasa ang ating libro about sa negosyo, sinulat ko po yan para sa inyo. Kapag kayo pagod na sa negosyo nyo, itong magpapalakas ng loob nyo. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, comment lang po kayo sa baba or text nyo po ako sa number na yan. At ipapadala ko po sa inyo, libre. Libre kong ipapadala sa inyo kapag umorder po kayo ng ating libro. At yun lamang po, maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!